topic daw to ni pre. Tapos tuturo ko sa kanya. Tuturo niya sa iba. Chak lang. Hindi, alam mo natin. Gawa lang ang content. Napakang ganito yata eh. So, basically, yung sa integral natin, di ba? Pag power rule. So, yung formula, kunyari, meron tayong integral ng x raised to n dx. So, this is equal to x raised to n plus 1 over n plus 1 then plus c. Tingnan natin. So, let's say, meron tayong example number 1. Kuha tayo example. So, meron tayong integral ng square root of x dx. So, itong integral or yung square root natin guys, pwede kasi natin yan i-rewrite into rational exponent. So, kung marunong ka mag-convert ng radicals or radical into exponential or exponent, something like that, much better. So, tatandaan kapag meron ka ditong square root, yung ginagawa, pwede natin i-rewrite as integral ng x raised to 1 half then dx. So, yung square root of x naging x raised to 1 half. Then, pwede na natin i-apply yung rules. So, basically, yung rules eto. So, pag integrate natin to, magkakaroon ka ng x then 1 half plus 1. So, fraction, magiging 3 halves. Gets yun? Kasi kung meron kang 1 half plus 1, this is equal to 3 halves. So, magiging 3 halves to. Then, dahil 3 halves yung exponent, magiging 3 halves din yun nandito. Then, plus c. Then, simplify na lang. Diba sabi natin last time na kapag meron kang ganitong, pag fraction yun sa baba guys, eto pwede mo gawing fraction, then cross multiply mo sila. So, ano ba yung sinasabi natin? Kumbaga, or pwede naman, kung whole number na tong sa numerator mo, edi ilagay mo na lang to sa may taas. Para hindi ka na mahirapan. Like, magiging 2x 3 halves. Naka-raise to 3 halves over 3. Pwede yung ganun. Then, plus c. Or pwede mo siya i-rewrite ulit into or simplify para hindi mahirap. Pwede pa yan actually. Yung 3 halves kung gusto mo ilabas. Pero pwede na yung sagot na yan. Pero kung isi-simplify mo pa siya, like magiging 2x then square root ng x over 3 plus c. Gets ba yan? Paano yung naging ganyan? Kasi diba yung exponent natin dito is 3 halves. Then, may makakuha ka dong 2. Pwede mo ilabas. Kasi magiging 2x. Then, yung 1 half, pwede siyang gawing square root ulit. So, magiging ganyan yung tsura. Dati magiging sagot natin. Pero pwede na to actually, nakabila. Andito na si Idol Rapi. Hindi ako marunong ng Taylor series eh. Hindi ka marunong yan. Si Idol Rapi marunong yan sa lahat ng bagay. Diba Idol Rapi? Ipingi akong heart me guys. Ayaw niyong bigyan ng heart me. Dali na. Ito na ba dito yung goal? The goal. Idol Rapi, pengi ako heart me. Ayaw mo? Tabate. Eme. Number 2 na guys. So let's say, bakit? Wala, baka hindi kasi wala nang ano. Baka 9 din. Nag-autodidact yung Canva. May ano ka pala eh. May, anong tawag yan sa ano? Sa mga ganyan. May subscription. Yaman ka naman daw kasi. Thank you Dab sa pag-like. Pag-tap-tap.
Si Idol Rappi, pag natin pasalamatan niya, hindi yan nagtatap eh. Yung kinakamuhian. Hindi, joke lang. So, meron tayo number 2 guys. Like, integral ng 1 over cube root of x dx. So, ito yung given. So, basically, pwede mo yan i-rewrite ulit. Pero alam naman kasi natin na kapag meron tayong numerator or given na ganito, pwede natin to i-rewrite na eh, di ba? So, kung familiar ka sa laws ng exponent, ito madali lang. So, pwede natin ito i-rewrite as integral ng cube root, or diretso na natin actually, pwede siya eh. Sige, ganito yung tsura niya. Maging ganyan siya guys. Pero pwede pa yun i-rewrite kung gusto mo. Kumbaga, inaano lang natin yung conversion. Kasi masipag ako magsulat eh. So, pwede pa to guys. So, sabi natin kapag cube root naman, magiging x raised to 1/3. So, kapag square root guys, that is 1/2. Pag cube root naman, 1/3. So, may ganyan siya. Then, rules ng exponent na lang. So, ito magiging integral ng x. 1 times negative 1 is negative 1 over 3. Ganyan na itsura niya. Pero pwede directly actually. Pinahirapan ko lang sarili ko. Anyways, pwede natin i-apply yung rule. So, sa case na to guys, pag in-integrate natin to, ito yung formula. So, nag-add lang tayo ng 1. Then, kung ano yung exponent, i-divide natin. So, bali magkaroon tayo ng x raised to negative 1/3 plus 1 over negative 1/3 plus 1. Ayun. Thank you, Sian! So, bali maging ganyan yung tsura niya. So, in this case, ano ba yung negative 1/3 plus 1? So, basically, eto guys, fraction na lang. Madali na lang yan. So, yung negative 1/3 plus 3 over 3. So, yung 3 over 3 is 1 din. So, magiging 2/3. So, balik magiging x raised to 2/3. Then, eto, ibig sabihin, 2/3 siya. 2/3 din to. Kasi pares lang naman itong nasa baba sa exponent neto. And sa case na to, pwede na natin siya i-rewrite as yung denominator natin, lalagay lang dito. So, magiging 3x raised to 2/3 over 2. Ganyan ang itsura niya. Then, plus c. Dahil nag-integrate. Pero, kung gusto mo to i-rewrite, pwede yan. Babalik mo siya sa cube root. So, bali yung kakalabasan niya is 3 cube root of x squared over 2. Ito kasing 3, hindi yan kasama sa loob ng radical. Kasi yung fraction natin na 2/3, nasa variable x lang siya. So, dapat familiar kayo sa ganun. Anyway, ito yung magiging sagot. Pero pwede na to guys yung sa kabila. Gets yun. Next! Dalawa lang, example. Basta man. More. Given. Pero ganun na, madali lang yung kasi. Ano lang to, ano lang. Tawag dito. Ano bang tawag dito? Exponents lang to, rules ng exponent. So, mag-usab daw, sabi ni Idol. So, radicals with linear. Pero madali lang din eh. Parang pa ba ako na ito? Ba't puro ko integral ngayon? Sinimulan to kasi ni Arcs eh. Number 3. Wala po. Ano lang tayo, simpleng mamamayan lang tayo guys. Kung gusto mo ng mga word problems, ito si Idol Rappi oh. Ito yung nakasalamin sa may taas, yung may number 3 sa taas. Ito si Idol Rappi. Marami yung nakapost na word problem. Ako, ano ako eh. Hindi ako nag-aaral. Nagtuturo lang ako. Yung mga napapanood ko guys, tinuturo ko dito. Diba Idol Rappi ah? Tinatamad ka.
Bigyan kita reviewer. Gusto mo? Tatamad ka, tapos bibigyan ng reviewer eh, no? Baliw eh. Dahil sa YouTube, marami akong pwedeng gawing reviewer. Kaya yan, stock ball. Eto guys, oh. Ayaw nyo kayo subscribe. Subscribe nga kayo sa ano, guys. Sa YT ko. Ayaw nyo. Kuya bati. Para madagdagan ng aking subscribers. Dali na. Sayang naman yung mga account nyo, hindi nyo ginagamit. Gamitin nyo na lang sa ano ko pag subscribe sa account ko. Damot. Diwag. Ito guys, meron tayo dito. Mga ano. Hindi galing din dito sa ano. Galing din siya sa may TikTok. Pero pina-plug ko siya dito para may playlist. Hindi pa nakasubscribe, boss. Ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Ay, nag-endorse. Eto ano, pag mag-review ka meron dito. Kaso puro lang to solving. Hindi siya ano, hindi siya walang mga words. Tamad kasi ako magsulat, wala akong printer. Wala pa akong printer. Pero pag nagkaroon ako ng printer, katulad ng ginagawa ni Arx. Gusto ko mag-ganon eh. Kaya lang wala. Ang hirap na magsulat-sulat. Gusto ko lang magsulat. Ito pwede ito gamitin guys. Oh. Ang dami yan. Pwede mo yan i-try. If ever na gusto mo. Pag diwag, may diwag. Hindi yan oh. Masakit sa ulo. Anyways, number 3. Kayo kasi mga malalakas kayo eh. Ako ano lang ako eh. Simpleng mamamayan lang ako eh. Yun tama. Tikman ka daw ni ano. Ni Spring Valley. Kaya naman si Spring Valley. Tikman ka daw nun. Meron tayong integral ng square root ng 3x plus 5 dx. Sa pag ganito guys, pwede mo to i-usab, sabi ni Pre. So, usab na lang para hindi mahirap. So, basically, eto guys, magle-let u ka lang. So, paano yung gagawin? So, let u, which is yung 3x plus 5. Then, differentiate lang natin siya both side. So, yung u magiging du. Then, pag differentiate natin tong 3x, magiging 3 na lang. Kasi nagmabawas tayo ng 1 dun eh, sa exponent. Pero multiply natin yan. Kunyari, 1 times 3 magiging 3. Then, yung x raised to 1 minus 1 magiging 0 yon. So, x raised to 0 is 1. O, 3 times 1 is 3. Then, yung 5, pag constant 0 siya. Then, lagay lang tayo dx. Then, solve tayo for dx. So, divide lang natin both by 3. So, magkakaroon tayo ng dx which is equal sa du over 3. So, yun yung mga kailangan natin. Then, babalik tayo dito. So, dito, magkakaroon tayo ng integral ng etong term na to na square root na 3x plus 5. Diba ginawa natin yung u? Then, times yung dx, ginawa natin siya or equal siya sa du over 3. Du over 3. Then, kapag meron ka ng gantong format, etong 3 kasi nasa denominator, pwede mo to ilabas. Pero hindi pwedeng 3 lang siya, no guys. So mapapansin mo sa denominator to. So dapat magiging 1/3 siya para masabi mo nasa denominator pa rin yung 3. May kulang ba? Ay, yung radical, sorry. I forgot. So may radical ba? So ayan, may ganyan dapat. So ulitin natin. So, nakakalimutan natin yung radical sign. Pero, nakaganyan dapat guys. So, ito yung given. Nilet u natin. Then, yung du, kinuha. Ginawa, dinifferentiate natin siya both side. Then, divide lang by 3 para makuha yung dx. Then, yan na. Then, balik dito. I-rewrite. So, yung square root, ito yon. Then, yung 3x plus 5, ginawa natin siyang u. Times yung dx na naging du over 3. Then, sabi nga natin kanina, kung may 3 sa denominator, lalabas lang as 1/3. Hindi pwedeng 3 guys kasi yung 3 is whole number while this one is fraction. So, in this case, 1/3 dapat. Then, meron tayong square root ng u times du na. So, ito guys, square root siya. Pwede mo siya
rewrite as 1/2. So, pag nire-write natin siya, magiging 1/3 integral ng u raised to 1/2 du. Then, apply na lang natin yung rules na ito, na magka plus 1 sa exponent. Then, kung ano yung exponent, i-divide mo yun. So, magkakaroon tayo ng 1/3 pag in-integrate na natin. Then, yung u, or yung 1/2, remember, pag nag plus 1 ka, this is magiging 3/2. So, eto magiging u raised to 3/2. So, dahil meron 3/2, magkakaroon tayo dito ng 3/2. Gets? Then, pwede mo ito i-simplify muna or pwede mo na yan directly kung makaling ka sa ganun. Pero, sabi natin kanina, pwede mo ito ilagay as etong 2. Lagay mo sa numerator mo. Then, magiging 3/2 over 3. Dapat marunong kayo mag-ano ng fraction. Kasi hindi naman ito mahirap actually. Pag mga fractions. Then, ayun. Multiply mo na directly. So, yung 1 times 2, magiging 2. Then, u raised to 3/2. Over, yung 3 times 3, magiging 9. So, ito guys, yung 3/2, pwede natin yan i-simplify pa. Like, magiging, or balikan natin muna sa u, para tayo mahirapan. So, lagay tayo dito. So, magiging 2. Then, yung u natin, that is 3x plus 5, diba? So, magiging 3x plus 5. Then, naka-raise to 3/2 yun. So, over 9 plus c. Actually, pwede na ito kung gusto mo Pero, kung gusto mo pa siya ilabas mo isang 3x plus 5. Like, magiging 2 times 3x plus 5. Then, meron tong square root na 3x plus 5 pa. Then, over 9 plus c. Pwede ganyan. Gusto mo, pwede mo tayo i-simplify. Kasi pwede mo tayo pag-multiply. Like, magkakaroon ka ng 2 times 3x, then 2 times 5. Pwede yan. So, pwede siya maging 6x plus 10, then square root ng 3x plus 5 over 9. Pero yung parenthesis guys, wag kalimutan. Plus c. So, pili ka na dyan. Pero dito pwede na yun. Dito ba lang? Tsaka dito.